Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay tulad ng isang bote ng daloy ng buhangin. Ang hindi mabilang na mga fragment ng bato ng puting marmol na sumabog sa mga fragment, na may halong puting hininga, ay gumagalaw ng mabagal sa puwang na iyon sa isang halo-halong poster at sa isang countercurrent na hugis. Ang maliit na itim na patpat ay nasa itaas, na nagpapahintulot kay Baishi na dumaan at damaloy ang mga labi, tulad ng isang puso, na hindi lamang naglilinis sa kanila, ngunit umaasa din sa kanila upang pilitin ang kanilang mga sarili. Pagkatapos nito, biglang huminto ang lahat, at pagkatapos ay nagsimulang sumabog ang puting liwanag. Sa sandaling iyon, ang buong espasyo ay direktang sinindihan ng puting liwanag. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, halos hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata sa sandaling iyon. Wow! Pagkatapos nito, isang tunog ng magaan na pagsabog ang tumunog muli. Ang eksena ay nasa isang estado ng kapayapaan. Tahimik, ang paghinga ng 5 tao ay maririnig sa isa't isa. 5 tao ang muling nagmulat ng kanilang mga mata. Walang puting ilaw sa silid, at ganap silang nakabawi sa kanilang orihinal na hitsura. Gayunpaman, sa platform ng bato kung saan nakalagay ang puting marmol na gagamba, wala na ito. Sa halip, ito ay isang itim at puting patpat. Ngunit ang patpat na ito, kumpara sa naunang pag-itim, ay hindi lamang mas puti, kundi pati na rin ng kaunti pang kakaibang amoy. Ang ilan ay katulad ng magic light ng puting marmol na butil, ngunit hindi talaga. At the same time, parang medyo lubhang magkasalungat, ngunit ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Munting itim na stick, mahinang sigaw ni Han Sanchen. Walang galaw, ngunit habang naghahanda si Han Sanchen na dumaan, biglang, ang maliit na itim na patpat ay lumipad ng dahan-dahan at malumanay, na parang tumutugon ito sa tawag ni Han Sanchen. Are you okay? Tanong ni Han Sanchen na may pag-aalala. Bagamat mukhang dapat ay ayos lang, bilang kaibigan nito, kailangan pa ring magtanong ni Han Sanchen. Bahagya itong gumalaw, tumayo, at biglang sumilay ang puting liwanag sa katawan nito. Isang nakakasilaw na liwanag lamang ang naramdaman ni Han Sanchen sa oras na iyon, na sinasabayan ng malakas na hangin. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata ay nagmamadali siyang patatagin ang kanyang katawan, ngunit kahit na ganoon, ang buong katawan niya ay biglang napaatras. Gayunpaman, nang si Han Sanchen ay malapit nang mawalan ng kontrol at ganap na sumabog, isang puwersa ang biglang lumaban ng dahan-dahan sa kanyang likuran. Nawala ang malakas na liwanag at umatras ang hangin. Nang lumingon si Aaron, walang ibang tao sa likuran niya. Ito ay parang isang maliit na itim na patpat na naging kamay ng tao, na marahang nakalapat sa kanyang likod. Naapektuhan ng puting liwanag at malakas na hangin, si Peigo at ang iba pa ay hindi kailangang tanggayan ng direkta tulad ni Han Sanchen, ngunit palagi silang nakapikit. Nang imulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang kakaibang bagay sa likod ni Han Sanchen, hindi ko maiwasang mapang-angga ng sama-sama. Ano ito? Ito ba ang bagay na nagpasabog ng marble bead ngayon? Di ba? Kanina lang isang stick, bakit nagbago na naman? Pero kung sasabihin mong hindi, tingnan mong mabuti ang mga pattern na nakalagay. Hindi ba ang black and white na ito ay kapareho ng kulay ng stick kanina? 4 na tao ang kakaiba kapag may sinasabi ka sa akin. Sinulyapan ni Han Sanchen ang 4 na tao, tumingin muli sa maliit na itim na patpat, at sinabing may pilit ng ngiti, tama ang ilan sa inyo. Ngayon nga lang talaga ang patpat, at ito rin ang salarin na hinayaan lang ang puting marmol, sumabog ang butil. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Yingxia, ngunit halatang stick ito. Paano? Walang magawa si Han Sanchen, ang
Bagay na ito ay maaaring baguhin sa anumang bagay sa kalooban, hindi pa banggitin sa mga bagay na ito, iyon ay, sa mga bagay ng ating lupa, na lahat ay posible, talaga, curious na sabi ni Ivory, naisip ni Han Sanchen, at sigurado, ang maliit na itim na stick ay biglang naging AK na dapat lumitaw sa lupa ay natigilan si Ivory, at si Han Sanchen ay hindi nakaimik, ang ilang mga bagay ay kakaiba at walang katotohanan. Kahit si Han Sanchen ay kayang gawin itong isang magandang babae, bagamat ito ay lumaki, habang iniisip niya ito, mas lalong nakakadiri ang pakiramdam ni Han Sanchen, at mabilis itong hinayaan na bumalik sa noumenen nito, ngunit noong ito ay nagbago lamang pabalik sa kanyang noumenen, nakita ni Han Sanchen na ito ay ganap na naiiba. Dahil sinundan siya ng maliit na itim na stick sa loob ng mahabang panahon, alam na alam ni Han Sanchen ang tungkol dito. Sa kasalukuyan, ang maliit na itim na stick na bumalik sa kanyang katawan, sa oras na ito, hindi lamang ang kulay ng kanyang katawan ang nagbago, pati na rin ang kanyang hininga. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang malabong streamer na malumanay na nakapalibot sa buong stick. Bagamat napakagaan ng streamer na ito ay totoo, at malaki rin ang ibig sabihin ng pagkakaroon nito. In terms of magic soldiers alone, may mga magic soldiers man na may streamer o wala ay talagang dalawang grades. Ito ay tulad ng, sa mga tuntunin ng mga tao, kung mayroon silang paglilinang o wala ay ganap na kapareho ng 2 grado. Bagamat ang dating maliit na itim na stick ay kakaiba at may ilang kakaibang bagay, wala itong totoong streamer. Ngayon, pagkatapos sumanib sa bato na iyon, mayroon na. Hindi nito maiwasang matarante kaagad si Han Sanchen, ano iyon Hanbei Tianzhou. Anong uri ng koneksyon mayroon ito sa maliit na itim na stick? 3. Anong problema? Dahan-daang lumapit si Ivory. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng tacit understanding sa loob ng maraming taon. Hindi na kailangang sabihin, kahit na hindi magsalita si Han Sanchen, malamang na alam ni Ivory kung ano ang nangyari kay Han Sanchen. May kakaiba ba? Tanong niya. Tumanggaw si Han Sanchen, ang maliit na itim na patpat na ito ay may hindi kilalang pinanggalingan at lubhang kakaiba. Dahil ito ang tumulong sa akin noong nakaraan at nasira, hindi ko na alam kung paano ito ayusin. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maling mga pangyayari, nilamon nito ang puting perlas ng Aaron, na tila ibinalik ang dating hitsura nito. Hindi. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, upang maging eksakto. Mula sa pananaw ng mga sandata, ang tinatawag na Hanbei Heavenly Bead ay hindi tulad ng aming naisip, ngunit mas katulad. Ilang uri ng panday na bato para sa pagsasanay ng mga banal na sundalo, sabi ni Ivory. Nang marinig ito, biglang sumimangot si Han Sanchen. May dahilan. Ngunit kung gayon, hindi ba ito kasangkot sa isang mas malaking problema? Tumangala si Han Sanchen at sinabi. Anong sabi mo? Sa tingin mo, ang maliit na itim na patpat ay wala sa 3 kaharian at wala sa 5 elemento. Kung ganoon, anong uri ng bagay ang maaaring makadagdag dito, o kahit na hinihigop at ginagamit nito? Dahil tayo ay tumalon sa mundong ito, paano ang mga bagay sa mundong ito ay malapit na konektado dito? Lumingon si Ivory at nagmamadaling tumingin kay Mr. Chin. Mr. Chin, naaalala mo ba kung saan nanggaling ang Han White Pearl? Umiling si Mr. Chin, karamihan sa mga bagay na ipinadala sa Fengyi Pavilion ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos na ibigay sa mga palitan sa ibaba, ibibigay ang mga ito sa atin, at susuriin natin sila. Sa makatuwid, itong Hanbei Tianzhou ay ipinadala sa amin kasama ng maraming bagay sa simula. Kung gusto mong malaman kung saan ito nanggaling, ito ay talagang medyo mahirap. Itinaas ni Pigo ang kanyang kamay. Mr. Chin, mahalaga ito. Kung kailangan mong suriin ito. Hindi ko magagarantiya na malalaman ko ang pinanggalingan, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Total, ang Hanbei Tianzhou na ito ay matagal nang nasa Fengyi Pavilion, at gusto kong malaman ito. Naiintindihan iyon ng mga tao, malaking dami ng mga kalakal ang binili noon pa man. Mahirap talagang malaman kung saan nanggaling ang isa sa mga item. Higit pa rito, ang Hanbei Tianzhou ay natagpuan na hindi isang ordinaryong produkto dito ni Ji Chin. Sa madaling salita, maaaring sayang ang maliliit na palitan na unang nakatanggap nito. Naturally, walang naaalala ang anumang bagay na tulad ng basura, at walang sino man ang magtatala ng pinagmulan.
nito. Ngunit gayunpaman, kung mahahanap ang pinagmulan ng bato, maaaring ito ay isang napakahalagang bagay para kay Han Sanchen. Hindi lang ito makakatulong sa iyo na malaman ang pinagmulan ng maliit na itim na stick, ngunit higit sa lahat, makakatulong pa ito sa iyo na i-maximize ang pag-promote ng maliit na itim na stick. Ang pangopalakol ay tinatakan. Bagamat madaling gamitin ang Jade Sword, palaging mahirap na makasabay sa kalidad. Sa makatuwid, walang nakakasakit na sandata si Han Sanchen sa kanyang kamay. Kung maperpekto ang maliit na itim na stick, na may kakaibang ngunit napakabangis na artifact sa kanyang katawan, na mahusay sa pag-atake at depensa, para lang itong magdagdag ng mga pakpak kay Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, malumanay na ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay naglakad ng ilang hakbang sa harap ni Mr. Shin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpa siya si Han Sanchen. Tapos, bigla niyang ginalaw ang kamay. Ang sumunod na segundo, narinig na lamang ang tunog ng pingping. Sa oras na ito, maraming iba't ibang armas ang patuloy na nahulog sa paanan ni Han Sanchen. Kahit bilang pinuno ng lahat, si Peigo, na dapat ay nakakita ng lahat ng uri ng malalaking eksena, ay natigilan at natulala nang makita niya ang isang tumpok ng mga magic soldiers na ibinagsak ni Han Sanchen sa oras na ito. Mabuting tao, kahit na ang dami ay hindi masyadong malaki, ang kalidad nito ay halos kasing ganda ng elite na arsenal ng kanyang pamilyang Pei. Hindi ka masasabing abnormal kung may harang ka sa isang pamilya. Masasabing mayaman ka lang para damaloy ang langis. Ang mga mahiwagang sundalong ito, na binibilang-bilang gantimpala para sa paghahanap ng pinagmulan nitong Hanbei Tianzhou, mangyaring singilin ang kalahati ng bawat isa. Han 3,000. Nang marinig ito, si Mr. Shin at Peigo ay natigilan. 3,000, what do you say? Itong mga bagay, gusto mong ibigay sa atin dalawa. Oo, Mr. Aaron, kahit anong sandata dito ay mahalaga. Maaari kang magpadala ng napakaraming direkta sa aming dalawa, na. Ngumiti si Han Sanyi, alam ko na ang tumpok ng mga armas na ito ay maaaring ipagpalat sa isang lungsod, ngunit si Han ay ganoon din ang tingin niya sa kanila bilang gantimpala, kaya sila ay gantimpala. Ang Hanbei Tianzhou na ito ay maaaring napakahalaga kay Han Sanchen, kaya alam ko rin na ang bagay na ito ay partikular na mahirap para sa inyong dalawa, kaya nagbibigay ako ng mga regalo para aliwin kayo. Sa ilalim ng mabigat na pera, dapat mayroong magigiting na lalaki. Paano hindi maintindihan ni Han Sanchen ang katotohanan ito? Kahit na may relasyon dito sa kasalukuyan, sila mismo ang makakahanap ng kinaroroonan ng bato, ngunit mahirap malaman kung gaano kalaki ang kanilang pagsisikap. Kailangan mong malaman na hindi mo ito sariling negosyo. Gaano man katulungan ng iba, hinding-hindi mo magagawa. Ngunit kung ito ay kapaki-pakinabang, ito ay ganap na naiiba. Kung bakit ibinigay si Peigo, ito ay dahil si Peigo ang pinakamataas na pinuno dito. Hindi nararapat na ipadala si Mr. Shin ng mag-isa. Sa halip, ipapadala ito kasama si Peigo. Iba ang kahulugan. Si Peigo ay ganap na susuporta, at kahit na magkusa upang igiit si Mr. Shin. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng dobleng insurance, hindi naniniwala si Han Sanchen na hindi gagawin ni Ji Shin ang kanyang makakaya. At kapag sinubukan namin ang aming makakaya, talagang posible na mahanap ang kinaroroonan ng bato. What you do is what I do. Bakit kailangan mong bayaran ang mga magic soldiers na ito? Bawiin mo. Gagawin ko ang lahat para malaman ng Feng Yi Pavilion at ng mga tao sa lungsod, sabi ni Peigo. Napangiti si Han Sanyi, parang tubig na itinapon ang ipinapadala mo. Paano mo ito mababawi? At saka, huwag mong kalimutan na ang kinaroroonan ng perlas na ito ay talagang mahirap hanapin. Kapag gusto mo na itong hanapin, natural na nagkakahalaga ng maraming tao, materyal at pinansyal na mapagkukunan paano mo hindi maipahayag ang iyong mga hangarin. Kunin mo na lang bilang regalo mula sa pamilya Pei. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, natural na tuwang-tuwa si Peigo. Kung gusto mo siyang tanungin kung gusto niya o hindi, syempre gusto niya. Dahil lang sa kagandahang asal at pagkakaibigan ay kailangan niyang magpanggap na tumanggi. Ang kalahating tumpok ng Magic Soldiers ay sapat na para sa Peigo na bumuo ng isang elite team. O kaya, sapat na para gantimpalaan ang kanyang mga inapo ng pamilyang Pei at tulungan silang lumaki. Sa pag-iisip nito, malumanay na ngumiti si Peigo, bueno,
Dahil sinabi mo na ang Aaron, kung gusto ni Pei na tumanggi muli, tila medyo hindi kawili-wili si Pei. Kinuha ko, pero walang balak si Pei na ibalik sa'yo. Ngumiti si Hansani, at tiyak na pinakamabuting huwag ibalik ito, dahil kahit papaano ay nangangahulugan ito na ang kinaroroonan ng mga bato tulad ng Tianzhou ay matatagpuan. Mr. Chin, malakas na sigaw ni Peigo. Mabilis na yumoko si Mr. Chin, narito ang aking mga nasasakupan. Iniuutos ko sa iyo na kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat mong hanapin ang kinaroroonan ng tinatawag na Tianzhou para kay Han Sanchen sa lahat ng bagay. Dapat walang magkamali, naiintindihan mo ba? Kaagad na natanggap ni Ji Chin ang utos, naiintindihan ng aking mga nasasakupan na gagawin nila ang lahat upang mailunsad ang lahat ng mga palitan sa loob ng kanilang saklaw ng impluwensya at malaman ang pinagmulan. Sabihin mo sa kanila na kung hindi nila malalaman, maghihintay silang lahat na isara ang pinto para sa akin. Oo, sa puntong ito, napabuntong hininga si Peigo, VIP sa akin si Mr. Han. Napakahalaga sa kanya ng bagay na ito, ngunit ang bagay na ito ay nagmumula sa aming departamento, kaya ayaw ni Pei na magkaroon ng anumang pagkabigo. Ayaw ni Pei, upang isara ang mga ito, ngunit kung dumating sa yugtong iyon, tiyak na sasabihin ito ni Pei. Tumango si Mr. Chin, naiintindihan ng mga nasasakupan. Nang marinig ang pag-uusap ni Peigo, sa wakas ay ngumiti si Han Sanchen ng may kasiyahan at tinapik ang maliit na itim na stick. Tila naramdaman ng lalaki ang pag-aalala ni Han Sanchen para sa kanya, at biglang hinayla ng isang avatar si Han Sanchen upang mabilis na lumipat sa isang tiyak na direksyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!